papuri ay pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat po Lord sa panibagong umaga, sa panibagong hininga, sa panibagong buhay na iyong pinagkaloob sa aming Panginoon upang harapin ang panibagong araw. Ikaw ay papurihan, ikaw ay paglaanan ng aming mga oras. Sa oras ito, Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa iyong banal na harapan. Humingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng nagawa namin pagkakasala, Panginoon. Sinasadya man ito hindi. Maliit man ito o malaki, Panginoon, na hindi po naging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Panginoon, pakalinisin niyo po kami sa iyong banal na harapan. At sa oras ito, Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng biyaya sa isang buong linggo na nakalipas, sa bawat blessings na dumating sa aming mga buhay, Panginoon, na nagbigay ng malaking impact din sa aming mga buhay, nagturo sa amin ng mga panibagong mga lessons, Panginoon. At sa oras ito, Lord God, kayo po, Lord, ang patuloy na manghuna sa bawat isa. Ang iyong banal na presensya nawa ang siyang dumaloy sa aming kalagitnaan. Ang iyong pag-iingat, paggabay, karunungan nawa ang siyang dumaloy sa mga gagamitin mo sa umagang ito, lalo po sa maghahatid ng iyong banal na mensahe sa umagang ito, Panginoon. Kaya po ang patuloy na manghuna, Lord God, patuloy na humipo sa aming mga puso, patuloy na magbigay sa amin ng kagalakan sa kabila ng mga problema, mga pagsubok, mga test na aming nararanasan sa bawat oras na ng aming mga buhay, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Ibinabalik na po namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Itataas po namin ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Ito na po, Lord, ang aming samo at ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so, yan, muli, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, pwede nyo po ba batiin yung mga katabi nyo? Ayan, bawal kamayan ha. Batiin lang, yan, tungo, good morning. Batiin nyo ng good morning, batiin nyo po ng magandang umaga. Ayan, so masaya na muling makita ang ating mga kapatid, di ba? Makalipas ang isang linggo, di ba? Tuloy na nakakagalak na makita kayo na kasama na magpuri sa ating Panginoon. Amen ba? Palakpakan nga natin ating Panginoon. Ayan. So bago tayo magpatuloy, kung meron kayong mga Biblia, ayan, so share ko lang sa inyo yung sinasabi sa, ayan. Ayaw. Actually, hindi yun yung verse pa siya na po. Yan, so actually, hindi ko na nailagay po rito. Ang ating verse na i-share ko lang sa inyo is yung Isaiah 46:4. Yan, so sabi doon is, yung term na yun eh. So yung, He who is, yan, He is the one who will sustain us. He is the one who have made us. He will sustain us. He will carry us. And He is the one who will guide us. Yan. So, ito kasing awitin natin ngayon is we're going to praise the Lord for who He is. Amen ba? Diba, hindi natin ma-describe kung gaano ba talaga kadakila ang ating Panginoon, diba? Tunay nga na napakadakila, hindi kaya ng ating isipan, diba? Na abutin yung kanyang kadakilaan, diba? So ngayon, ating palakpakan ng ating Panginoon at hinihanda natin ang ating mga boses, ayan, ating mga pag-indak para papurihan natin Panginoon. Let's sing to the Lord! Let's start to clap our hands. Give the glory to the Lord. Standing here in your presence, taking all the good things you have done, waiting here patiently just to hear a still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Continue to clap your hands. Let's sing once again. Standing here
in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear a still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, Healer, Redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Kaya na napakadakila na ating Panginoon. Our soul is secured. Sing. My soul secure, your promise sure, your love endures always. Sing, my soul secure, my soul secure, your promise sure, your love endures always. Let's sing. My soul secure, your promise is sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Palakpakan natin ating Panginoon. Let's continue to sing to the Lord. Patuloy natin siyang palakpakan. Ayan, patuloy natin siyang awitan. Patuloy natin i-declare ang kanyang kadakilaan. For this world will fade away, but still, He remains. Amen? Let's sing. I lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Let's sing everyone. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Let's sing once again. I lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing,
only you will I serve, for the world will fade away. Still my song to you remains, only you will I adore. Let's sing all together. Let's declare the love to the Lord. Oh, I love you always, because you love us always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Let's sing. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Yes, Lord. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remain. Only you will I adore. 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 Balakpakan natin ating Panginoon. Kuningan na ever I will sing. Diba? For this world will fade away. Tama ba, diba? Pero still, our God remains. Amen ba? Let's continue to sing to the Lord. Ayan, patuloy natin damhin ang pagmamahal niya. Sa isang buong linggo na nakalipas, di ba? Marami tayong pinagdaanan kung ano-ano man yung personal, sa kaibigan, sa mga nasa paligid natin, di ba? Pero still, di ba, naalala ba natin kung paano ba magmahal natin Panginoon, di ba? Na minsan, nadadala tayo ng problema, nadadala tayo ng pagsubok, di ba? Ng mga distractions sa paligid natin. Pero lagi natin isipin ng pagmamahal natin, Panginoon. Diba? Sabi nga sa 1 John 14:6, diba? We love because He first loved us. Amen ba? Ayan. So ngayon, gusto ko tayo ay, habang tayo umawit, di lang tayo umawit, binabasa yung lyrics, kundi damihin natin yung lyrics ng kanta. Damihin natin yung pagmamahal natin, Panginoon. Isipin natin lahat ng mga biyahe dumating sa atin, yung mga unexpected blessings na dumating sa ating mga buhay. Ating damhin kung gaano ka-amazing yung love ng ating Panginoon. Let's continue this friend. And I'm forgiven because you were forsaken. And I'm accepted, you were condemned. And I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again. Sing. And I'm forgiven because you were forsaken. And I'm accepted, yeah. You were condemned. And I'm alive and well,
Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, and how can it be that you, my King, who died for me? Amazing love, and I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Yes, Panginoon. Let's continue to sing. And I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted and I'm accepted. You were condemned and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, and how can it be that you, my King, who died for me? Amazing love, and I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, and how can it be that you, my King, who died for me? Amazing love, and I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Yes, Panginoon. We are accepted by fear or condemned. Pero dahil sa pagmamahal mo, Panginoon, pinaramdam mo sa amin yung amazing love mo, Panginoon. So yan. Let's declare, you are my King. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. You are my King. You are my King. Whoa, whoa. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Whoa. Amazing love, and how can it be that you're my King who died for me? Amazing love, and I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, amazing love, and how can it be? You're my King who died for me. Amazing love, and I know it's true.
my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Let's continue to sing to the Lord. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. Is more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Yes, Panginoon. Let's continue to sing, Lord. There's one thing that we will ask for you. That is to be with you, Panginoon. Let's sing the one thing. It's the one thing. The one thing, the one thing that I ask is to be with you. The one thing, the one thing that I ask is to be with you. Let's sing all together. The one thing, the one thing that I ask is to be with you. The one thing, the one thing that I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus, 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 Jesus. Ating palakpakan natin, Panginoon. Tuningan na dakila siya. Tuningan na nagang siya ay siya. Di ba? Amen? At mananatili siya magpakailanman at ang kanyang pagmamahal sa atin. Palakpakan muli natin, Panginoon. Yan, tuningan na dakilain natin siya. Patuloy po tayo sa presensya ng Diyos. Tayo po'y lumapit sa Kanya. Salamat po. Kamangha-mangha ang iyong pag-ibig. Sino kami para mahalin mo? Sawalit naririto po kami dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa,
Patuloy ka pong mangusap sa amin, o aming Diyos, sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. Ano man pong gawa ng kaaway na aagaw sa iyong salita, ay hindi po namin, Ama, pinapayagan sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Salamat po. Sa iyo ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Makakaupo na po ang lahat. Yan. Sa umagang ito, nais ko pong balikan po natin yung atin pong temang pinag-uusapan, ang pagsamba na ginagawa po natin ay mayroon pong tema, ang message po natin, almost a month na. Ano po ang tema po ng atin pong mensahe? Models for living by faith. Pag sinabi po nating models for living by faith, nung nakaraang unang linggo po ng Oktubre ay pinag-usapan po natin ang ano ba ang pananampalataya? Ano ba ang ibig sabihin ng mamuhay na may pananampalataya? At nung ikalawang linggo ng atin pong panambahan ng buwan ng tong Oktubre ay nagsalita po ang atin pong Pastor Denson na a person who lives, a person na namumuhay po sa salita ng Diyos ay isang taong nagbibigay karangalan sa Diyos. Tingnan ko po, ang isang taong namumuhay sa Diyos o namumuhay sa pananampalataya, una, honors God, at yun po yung buhay ni Abel. Pangalawa, walks by God, na kung saan ay naging mensahe po ng ikatlong linggo po natin, na ang Pastor Joseph naman po ang tagapagsalita. At nung nakaraang linggo, online po yon, ay a person who lives by faith, obeys God. So meron pong tatlo tayong pinag-usapan for this past 4 weeks na lumipas po. Una, ang isang taong namumuhay sa pananampalataya, honors God. Pangalawa, walks with God. Pangatlo, obeys God. So pag sinabi po nating living by faith, yan po ang binibigyang diin. Kaya napakalaga po na pag sinabi nating models for living by faith, lahat po tayo naghahanap ng modelo. Tama po ba? Yan. Kapag tayo ay bago pa lang sa pananampalataya at may nakita po tayong isang Kristiyano na malago, di ba gusto natin, gusto ko siyang tularan. Gusto ko siyang maging katulad. Bakit po? Kasi natutuwa tayo kasi merong mga tao na nagpapakita ng kanilang totoong pananampalataya o namumuhay sa pananampalataya. So bakit kung meron naman pong mga tao na hindi tama ang pamumuhay sa harapan ng Diyos at sinasabing Kristiyano, di ba natitisod tayo? Ganyan ba ang mga Kristiyano? Kasi parang yun ang nagiging malaking problema. Kaya kung meron po tayong pag-uusapan about models for living by faith, pag-uusapan po natin yung mga heroes of faith. Sapagkat sila po ang nagpahayag ng kanila pong pananampalataya. So bago po natin pag-usapan yan, kilala niyo po ba to? Si Aristotle, father of both biology and zoology. So, kinonsider po siya as the father of zoology and biology because of his major contributions sa larangan po ng biology at zoology. Ang tawag sa kanya, father of both biology and zoology. Pangalawa, yan natin. Sige. Sino po yan? Si Socrates. Yan. Father of Western philosophy. Yung contribution po niya sa development ng ancient Greek ang nagbigay po ng pundasyon para po sa philosophy. Kaya siya po, ang tawag sa kanya ay a father of Western philosophy. Pangatlo, kilala niyo po ito? Yan. Si Jose Nepomuceno. Siya po ang tinuturing na father of Philippine movies.
Siya po yung unang nakapag-produce ng pelikula sa bansang Pilipinas. Ewan ko po kung may nakapanood pa nito. 1919. Ang pamagat po ay Dalagang Bukid. At ito po ay silent movie. Silent movie po ha, ibig sabihin, walang salita. No, kaya siya po ang itinuring na father of Philippine cinema. Pangapat, yan, siguro na-enjoy nyo yung ginagawa nyo po ngayon na Nikola Tesla, the father of modern technology. So napakapalad natin ngayon, no? Meron tayong technology, nakakapag-Facebook, kung ano-ano nagagawa natin sa technology. Pero sino po ba ang naging founder po niyan? Sino po? Si Nikola Tesla. Maaring hindi na natin sila kilala. Pero na-enjoy po natin ang mga bagay na kanila pong kontribusyon. At ito minsan ang nagdedirect o nagpapatakbo ng atin pong mga buhay. Kaya nga po maraming mga tao ngayon hindi na kayang mabuhay ng walang internet. No? Walang cellphone. Bakit ko po nabanggit yan? Lahat po ng mga nabanggit na mga yan ay naging founder o fathers ng kanilang mga sabihin natin larangan ng kanilang mga kakayanan o ng kanilang mga profesyon because of their major contribution. Ngayong umaga po, nais ko pong magsalta sa paksang yan, si ate. Father of faith. Abraham's lasting legacy. O father of faith. Sa inyo pong palagay, sino po ang itinuturing na ama ng pananampalataya? Meron po kayong idea kung sino ang tinatawag na ama ng pananampalataya? Sino po? Si Abraham po ang pag-uusapan po natin. Father of faith. Okay, ate. So, makikita po natin yan sa Galatians chapter 3 verse 7, hindi ko lang nailagay, no? Yung chapter niya tsaka book. Sabi po riyan, the real children of Abraham then are those who put their faith in God. Kinikilala ng mga Hudyo na si Abraham ang kanilang ama. Hindi dahil pisikal, kundi sa pananampalataya. At sinasabi rin po sa atin ng Biblia ngayon na naging ama natin si Abraham dahil sa pananampalataya sa Diyos. Itinuring siya na ama ng pananampalataya. Paano siya itinuring o how he became the father of faith? Itong si Abraham. Una, pakibasa nga po. He was chosen by God. At makikita po natin yan sa Nehemiah chapter 9, verse 7. Pwede pong pakibasa ng bawat isa? Salamat po ha, sabay-sabay. No? Sabi doon, you are the Lord God who chose Abraham and brought him from Ur of the Chaldeans and renamed him Abraham. So makikita po natin, siya ay naging ama sa pananampalataya because God chose him. Kaya ate. Yeah. So, paano siya pinili ng Diyos? So, how God chose Abraham? Una, because of God's plan. So, katulad ng sinabi ko kanina, yung ating pong pag-aaral sa Genesis, may kinalaman po ito ngayon sa pag-aaral po natin sa buhay po ni Abraham. Tandaan natin na pinili si Abraham para maging ama ng pananampalataya dahil ito ay plano ng Diyos. Kanina pinag-usapan natin, si Adan, meron siyang anak. Sino? Si Cain. Si Abel, na pinatay ni Cain. Sumunod si Seth. At si Seth, nagkaroon ng anak na si Enosh, na kung saan ang lahat ng mga tao ay tumawag sa Diyos. Doon nagsimula yung pagtawag. Kasi meron ng tinatawag na ilang generations, o 5 generations sa life ni Cain, pero walang pagtawag sa Diyos. Nangyari lang yon sa panahon ni Seth. At ang Genesis chapter 3 verse 15 ay meron pong sinasabi na darating ang panahon na ang anak ni Eva at ni Adan ang siyang dudurog sa ahas na ito. At ang tinutukoy po rito ay walang iba kundi si
Jesus Christ. So, ibig sabihin, sa lineage ni Adan, magmumula ang isang godly na maghahari sa sang katauhan. Okay. So, makikita po natin sa Genesis chapter 11, yung pagkakasunod-sunod at taon ng buhay ng mga taong ito bago po tinawag si Abraham. Okay. Makita natin from Noah, Shem, meron siyang anak. Pangatlo, si Arphaxad. Si Arphaxad, meron siyang anak, no? Na si Sala. Mas maganda po, basahin ko na lang sa Genesis chapter 11, verse 10 hanggang sumusunod. Yan. Ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. 2 taon nakalipas ang baha, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki. Si Arphaxad, si Shem ay 100 taong gulang na noon. Nabuhay pa siya ng 500 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Nang si Arphaxad ay 35 taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki, si Shelah. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 30 taon na noon si Shelah nang maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 34 na taon, naging anak ni Heber si Peleg. Nabuhay pa siya ng 430 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 30 taon, naging anak ni Peleg si Reu. Nabuhay pa siya ng 209 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Si Reu naman ay 32 taon ang maging anak niya si Serug. Nabuhay pa siya ng 207 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Si Serug ay 30 taon ang maging anak niya si Nahor. Nabuhay pa siya ng 200 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Naging anak naman ni Nahor si Tera nang siya'y 29 na taon. Nabuhay pa siya ng 119 na taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. 70 taon na si Tera nang magkaanak ng 3 lalaki, sina Abram, Nahor at Haran. So makikita po natin, 10th generation ng pinili ng Diyos si Abraham. Mula sa ang lahi? Sa lahi ni Shem. No? Mula sa lahi ni Seth, papunta kay Noah, no, hanggang kay Terah. So ano lang po ang binibigyang diin po dito? Yung pananampalataya na kung saan naging ama ng pananampalataya itong si Abraham, plano to ng Diyos. Plano ng Diyos ito. Kaya kung titingnan po natin, bakit ako naging Kristiyano at nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos? Plano ng Diyos yan. Hindi po yan aksidente na ginusto mo, kundi plano at kalooban ng Diyos. So makikita po natin, God chose Abraham to be the father of faith because he was chosen. Ngayon tatanungin natin, bakit nandito ka ngayon? Hindi dahil sa kung sino pa man. Pinalano ng Diyos na maligtas ka at makakilala ka sa Kanya. Dahil mula pa noon hanggang ngayon, ito ang dahilan kung bakit po may pananampalataya ang isang tao. Dahil pinalano ng Diyos, pinili ng Diyos ang taong itong si Abraham. Kaya pag sinabi mong Kristiyano ka, hindi dahil hindi, nag-church ako dyan. Hindi po, plano ng Diyos yan. Kalooban ng Diyos yan. No? Pinili ka na ng Diyos noon pa man. Paano nangyari na itong si Abraham ay pinili ng Diyos? Una, because of God's plan. Pangalawa, because of God's revelation. Ulitin ko po ha. Pinili ng Diyos si Abraham at dito makita natin pinili siya because of God's revelations. Chapter 7 ng Acts verse 2. Ang sabi po ng Biblia, the God of glory, ate meron yatang verse yan. Tama ba ako? Yan. Brothers and fathers, listen to me. The God of glory appeared to our ancestor Abraham when he was in Mesopotamia before he lived in Haran. Ulitin ko, no? God chose Abraham first because it is His plan. Pangalawa, because God reveals His glory to him. Paano, Pasto? Hindi sinabi ng Biblia kung paano nag-reveal ang glory ng Lord sa kanya.
At tandaan natin, at the age of 75, nang siya'y tinawag ng Panginoon. Nag-reveal ang glory ng Diyos sa kanya sa panahon na ang kanyang tatay, pinalaki siya as a pagan worshiper. Pag binasa po natin ang Joshua chapter 24, verse 2, ito po ang sinasabi sa Joshua chapter 24, verse 2. Sinabi niya, ito ang ipinasasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay naninirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tera na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Sumasamba sila sa Diyos ng mga araw na ang pangalan ay Sinana. At makikita natin, at the age of 75, nag-reveal ang Diyos. Hindi ko alam kung paano, basta sinabi ng Biblia, God reveals His glory to Abraham. At the age of 75, makikita po natin na sa pagre-reveal ng glory ng Lord, ito marahil ang dahilan kung bakit tinalikuran niya ang pagsamba kay Nana. For almost 75 years ng buhay niya, hindi niya naranasan na mag-reveal ang Diyos na to na hindi gumagalaw, na nandoon lang sa kanilang templo. At ito ang nagtulak sa kanya na ang totoong Diyos pala, nagre-reveal ng kanyang sarili sa buhay ng isang tao. Kaya kapag tinignan po natin ang Biblia, na yung mga taong nanampalataya sa Diyos ay nagkaroon ng tinatawag nating personal experience. Si Pablo, na isang napakatapang na tao at hinuhuli, pinapapatay ang mga Kristiyano, naging Kristiyano dahil nireveal ng Diyos o ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili sa kanya. At ito ang dahilan ng makita at maranasan ni Abraham ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakita niya na ang pagsamba niya kay Nana ay walang kabuluhan at ito'y isang kahangalan. Sino pa ang sasamba kung ikaw ay nakaranas na ng isang pagpapahayag ng Diyos, ng kanyang glory? Sasamba ka pa ba sa Diyos-Diyosan? Siguro hindi na. Bakit? Na-distinguish mo na kung sino ang tunay na Diyos. So, makikita po natin, Abraham, chosen by God to be the father of faith. Una, because of God's plan. Pangalawa, because of God's revelation. God reveals His glory to Abraham. And then, God spoke to Abraham. Sige ate. Genesis chapter 12, verse 1 to 3, makikita po natin na sinabi po ng Biblia, sige po ate, diretso mo, meron yan. The Lord had said to Abraham, Abraham pa siya, hindi pa siya Abraham yan, Abraham, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. I will make you into a great nation, I will bless you, and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you, and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Pinili ng Diyos si Abraham because it is His plan. No? At makikita po natin, because God reveals to him through appearing His glorious character and by speaking His word to Abraham. Dito po makikita natin na ang Diyos na tumawag kay Abraham ay Diyos na nakikipag-usap at buhay. Ulitin ko po napakalaga na masabi natin na tayo ay pananampalataya sapagkat malinaw sa atin na tayo ay pinili ng Diyos from generation to generation. Pangalawa, reveal His glory. At pangatlo, kinausap ka sa pamamagitan ng kanyang salita. Dito makikita natin that God spoke to Abraham. Paano po nangyari yung pastor? Wala pang Biblia. Hindi ko alam kung paano siya kinausap. Pero ang Biblia po ay may sinasabi kung paano siya o paano kinakausap ng Diyos ang mga tao unang panahon na wala pa ang Biblia. Napakapalad natin ngayon sapagkat magbasa ka ng Biblia ay kakatagpuin ka na ng Panginoon. Sa Hebrews chapter 1 verse 1, ang sabi po roon, noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga yun sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta.
Ngunit nitong mga huling araw, siya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. No? So dito po ay pinapakita na ang Diyos po ay nakikipag-usap sa mga tao ng unang panahon sa iba't ibang paraan. Maring tulad ni Jose sa panaginip, maring sa pamamagitan ng pangitain, no? Pero tiyak na nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang sariling pamamaraan. At pinili siya ng Diyos at malinaw sa kanya na ang pananampalataya niya ay nakabase sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Kaya nga sabi ng Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing and hearing and hearing of the word of God. So makikita po natin na ang Biblia ay nagsasabi sa atin na ang totoong pananampalataya ay nakabase sa salita ng Diyos, kaya ka sumusunod. Kaya pag sinabi mo may pananampalataya ka, hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi ka rin talaga susunod. Bakit? Because faith is based on the Word of God. Makikita po natin na naging ama siya ng pananampalataya because it is God's plan. Pangalawa, it is God's revelation. And that revelation is by appearing His glorious character at ang salita ng Diyos na kanyang tinanggap. Kaya napakalaga po pag-uusapan natin ngayon. May pananampalataya ba ako? Saan nagmula? Paano ka nagkaroon? At ang pananampalatayang yan, tandaan natin, no, kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil sa kanyang banal na salita. Tingnan po natin. God chose Abraham because of God's plan, because of God's revelation. Pangatlo, because God saw His faithfulness. Nehemiah chapter 9 verse 8. And you found his heart faithful before you, and made with him a covenant to give his descendants the land of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, the Perizzite, the Jebusite, and the Girgashite. And you have fulfilled your promise, for you are righteous. So dito po makikita natin, God chose Abraham to be a father of faith because God saw his faithfulness. So paano po yan ipinakita ni Abraham? So bago po yon, nais ko pong ibahagi sa inyo yung sinabi po ng isang Puritan preacher na si Thomas Fuller. Ang sabi niya po, there are three kinds of people. No? Sabi niya, all mankind was divided into three classes. Una, the intenders. Pangalawa, the endeavorers. And pangatlo, the performers. Sabi ni Thomas Fuller, Terah may have been an intender but never made it into the land of promise. Sumama lang siya. May intention lang siya. Pero hindi nakarating ng lupang pangako. Bakit po? Hanggang haran lang siya. So tayo ba? Ganun lang din? No? Lalagay yung atin pong katapatan sa Diyos, intention lang, pero wala talagang perseverance na magpatuloy. Pangalawa, sabi niya, Lot was endeavorer up to a point, but he failed miserably because he could not walk by faith. Nandun na rin siya sa lupang pangako eh. Pero hindi rin siya nanatili at nakapasok doon. Bakit po? Hindi siya lumakad ayon sa kalooban ng Diyos, kundi naging makamundo siya. And Abraham and Sarah were the performers because they trusted God to perform what He has promised. At makikita po natin yan sa Romans chapter 4 verse 18 to 21. Pag-uusapan din po natin yan mamaya. So they committed their lives and future to God, obeyed what He commanded, and received all that God planned for them. So makikita po natin na ito pong si Abraham and Sarah ay talagang naging faithful sa Lord. Yung faithfulness po dito ay hindi po ibig sabihin na hindi nagkamali o nagkulang. Pero nakita nila na kahit sa pagkukulang nila, nagpatuloy po sila. Sige ate. So, bago po natin basahin ng 1 Peter chapter 2 verse 11,
Basahin muna po natin ang Genesis chapter 12, verse 4 to 9. Tingnan po natin kung paano po nila ipinakita ang kanila pong katapatan sa Diyos. Sabi po sa Genesis chapter 12, verse 4 to 9, sunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More, nooy naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan ng silang ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Makikita po natin na itong si Abraham ay sumunod sa Diyos. At kapag siya po ay maglalakbay, isa pong makikita mong palatandaan sa kanya ay ang tent and yung altar. No? Ano po ang gustong ipakita po sa atin? No? Ang tent po ay nagsisimbolize po o nagpapakita po ito na hindi talaga siya permanente sa mundong ito. Na ang ibig sabihin lang po niyan is pilgrimage, no? O isang manlalakbay, no? Samantalang ang altar naman po ay nagsisimbolize ng pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin, siya ay devoted sa atin pong Diyos na buhay. At dito po ay pinapakita niya sa mga tao sa panahon natin ngayon na napakahalaga po na tayo bilang mga mananampalataya, committed tayo o faithful tayo to live for God. Hindi po dapat tayo nabubuhay para sa sistema ng mundong ito. At kung titingnan din po natin doon sa binasa kanina, sa verse 8, makikita natin na huminto siya sa pagitan ng Bethel at ng Ai, ng Bethel na nasa kanluran ng Ai. So meron pong tinatawag na Bethel, which meaning house of God, and Ai means ruin. Ang buhay pananampalataya po ay buhay na pagsunod sa kalooban ng Lord. Mamimili ka, mundo na ang ibig sabihin kapahamakan, o altar o Bethel na ang ibig sabihin para sa Diyos. At ito din yung paalala sa atin ng Diyos. Kung meron ka talagang pananampalataya sa Diyos, you need to be faithful to live for God. Kaya nga ang sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 11 Dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners, tulad ni Abraham, to keep away from worldly desires that wage war against your very souls. Pag sinabi po natin worldly desires, ito po yung mga gawaing makasanlibutan. Hindi ko na isa-isahin kung ano yung mga gawaing makasanlibutan. No? Sabi doon, tumalikod ka na. Lumayo ka na. Yung mga bagay na alam mong mali. Kasi tayo namang mga tao, no, lalo na kung Kristiyano ka, bago mo naman isipin yung isang bagay, alam mo kung mali o hindi yon. Kasi nararamdaman mo na yon. Di ba? Yung iba, sabi nila, may konsyensya ka. Kasi hindi, conviction yun ng banal na espiritu. Before you act, alam mo na kung anong magiging outcome niyan. Di ba? Tama po ba? Before you act. Kaya nga, before you post, alam mo rin naman kung magiging ano ang outcome niyan. Kaya bakit marami nag-aaway sa social media? Because what you post is what you want to say. Gayon din sa buhay natin. Bago mo paggawin ang isang bagay, alam mo mali at alam mo rin kung tama.
Sapagkat, kung tama ang ginagawa mo, ipinagtatanggol ka ng iyong kaloob-looban. At kung mali, kinukonsensya ka o kinukondem ka naman ng iyong kaloob-looban. Kaya sinasabi lang po sa atin ngayon, kung ikaw talaga ay mananampalataya, dapat nabubuhay ka para sa Diyos. And to be faithful doesn't mean perfect. To be faithful is allowing God to control your life, your directions, your destiny. Allowing Him to control your life. Pangalawa, because God saw His faithfulness. Sige ate, yan. Sabi po dun, sa 1 Peter, pangalawa, Nehemiah, Hebrews chapter 11, verse 8 to 19. Because God saw His faithfulness, una, faithfulness to live for God. Pangalawa, faithfulness to obey God. Hebrews chapter 11, verse 8 to 19. Sige ate, diretso mo pa po. Abraham obeyed God. Kung pagsunod at pagsunod ang pag-uusapan, minaster yan. At master na master yan ni Abraham. Kaya naman, he was considered as a father of faith. Sa pagsunod ni Abraham, makita natin sa verse 8 to 10 ng chapter 11, ang sabi ng Lord sa kanya, kinote din yan sa Genesis, by faith, sumunod si Abraham at pinapunta sa isang lugar na hindi alam. So makita natin, sumunod siya when he didn't know where. Imagine, pupunta ka sa isang lugar na hindi mo pa napuntahan. Pupunta ka sa isang lugar na hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Pero dahil sinabi ng Diyos, sumunod siya. Mahirap po iyon. Bakit? Aalis siya doon sa comfort zone niya. Ano kaya sinasabi ng mga kaibigan niya, na iba niyang mga kamag-anak? Abraham, hindi ka ba nawawala sa sarili mo? Ang ganda-ganda na ng buhay mo ito. Civilized country, civilized city na ang Mesopotamia on that time. Tapos pupunta ka sa isang lugar na hindi mo alam. Pero sumunod pa rin siya. Sumunod pa rin siya. Pangalawa, when he didn't know how. At makikita po natin yan sa verse 11 to 12. Anong sabi po doon? Sa Hebrews chapter 11, balikan po natin. Sabi po diyan sa verse 11, dahil sa pananampalataya si Abraham ay nagkaroon ng kayang maging ama, kahit na siya ay matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaring magkaanak pa, nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't isang taong may tuturing na halos patay na ay mula sa isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalang pasigan. So imagine po, paano ako magiging ama ng maraming bansa? Una, Abraham obeyed God where he didn't know where, when he didn't know how. Humanly is possible. Mamaya pag-uusapan pa rin po natin yan. Humanly is possible. Paano kang magiging isang ama ng maraming bansa? At alam naman natin yung buhay at kasaysayan ni Abraham at saka ni Sarah. He obeyed God when he didn't know when. Bibigay ko yung lupain yan sa'yo. Kailan? Kailan mangyayari yun? Ang totoo niyan, kapirasong lupa lang naman ang nakuha niya ng pinaglibingan niya kay Sarah. Hindi naman talaga siya nanatili doon at kumbaga naangkin yun Nangyari yun para sa kanyang mga descendants. And pangapat, when he didn't know why. Imagine, binigyan na yung anak. Papatayin. Papatayin. Ihahandog. Lord, binigay mo na sa akin to, pangako mo sa pamamagitan to, 25 years kong hinintay to. Pero bakit ihahandog? Makita natin, sumunod pa rin siya sa Diyos. So dito po makikita natin na Abraham became the father of faith because God planned it, because God reveals His glory, and pangatlo, because God saw His faithfulness. And pangalawa, he was a great example of faith. Bakit siya tinawag na man of faith? Father of faith? Because he was a great example of faith. So, tingnan po natin sa Romans chapter 4, verse 18 to 21.
So sabi po sa verse 18 to 21, even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations, for God had said to him, that's how many descendants you will have. And Abraham's faith did not weaken, even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead. And so was Sarah's womb. Kaya diretso pa natin. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger. And in this, he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. So una, bakit siya naging great example? Pwede po bang basahin natin? Pwede po bang basahin natin sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Abraham's faith in God did not weaken. Sabi po yan sa verse 19 na binasa po natin kanina. And Abraham's faith did not weaken. So sabi po ng isang commentator, sabi po niya, when faith does weaken, it is often because we allow doubt to cloud and undermine it. Ulitin ko po. When faith does weaken, it is often because we allow doubt to cloud and undermine it. Imagine po, tulad ng sinabi po natin kanina, for 25 years, ipinangako ng Diyos kay Abraham na siya ay magkakaroon ng anak. 25 years kang naghintay. At the age of 100, tsaka ibinigay sapagkat 75 years nang siya ay tawagin. No? At ang pinakamahirap pa noon, nung nagkaroon ka na ng anak, kita mo na magkakaroon ka ng mga supling o magiging mga apo, ihahandog para patayin. No? Ihahandog sa Diyos. At ang paghahandog noon, no? Sasaksakin niya at papatayin para ihandog sa Diyos. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 22. Ang tanong, bakit madali para kay Abraham na sumunod sa Diyos? Bakit madali kay Abraham na sumunod sa Diyos at hindi kailanman nanghina ang kanyang pananampalataya? Pwede po bang pakitingnan yung katabi nyo? Mahina po ba o malakas ang pananampalataya niya ngayon? There are so many reasons bakit po nanghihina ang pananampalataya natin. Pero for 25 years ng buhay po ni Abraham, kapag binasa mo ang Genesis chapter 12 hanggang Genesis chapter 22 na ihahandog niya, ang dami ng ginawang himala ng Diyos sa buhay niya. Labanan mo ang 5 kaharian, ikaw lang at ang iyong mga tauhan, nanalo siya. Hindi na mabilang kung paano gumawa ang Diyos sa buhay niya. Kaya naman, nung itong pinaka-peak ng bagay na pinagagawa sa kanya ng Lord, it is easy for him to obey God at hindi nag-alinlangan. Dahil pag binasa po natin ang Hebrews chapter 11, ang sabi po roon, naniniwala siya na kahit patayin ang Diyos ang anak niya ngayon, kaya niya itong buhayin muli. And that is faith. A great faith. Tayo po, kung tayo po ay dadaan sa mga trials ng buhay, mabibigat na problema o pagsubok ng buhay, nagwi-weekend ba yung faith natin o hindi? Kaya paalala sa atin ngayon, hindi ka nag-iisa. Si Abraham, kung titingnan mo, napakabigat ng pinagdaanan niya. But hindi nanghina ang pananampalataya niya. Bakit po? Dahil ang pananampalataya niya ay nakabase sa pangako at sinasabi ng Diyos. Pangalawa, Abraham was not discouraged by his own physical weakness and frailty. And Abraham's faith did not weaken even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead, and so was Sarah's womb. Imagine po, pangako ng Diyos, magkakaroon ka ng anak. Ilang taon ka na? 100 years lang po. Si Sarah, ilang taon? 90 years. Pag binasa mo pa nga ang Genesis, sasabihin niya, Sarah, tuyot na nga ako, amoy lupa na nga ako, manganganak pa ba ako?
Kung titingnan mo yung physical weaknesses at kakulangan mo bilang isang tao, magdududa ka. Susuko ka, bibigay ka, hindi ka susunod. Bakit po? Kasi tinitingnan natin yung ating physical weakness. Yung ating pagkukulang. Pero dito makikita natin na kahit na punong-puno ng physical weakness and frailty itong si Abraham, hindi siya na-discourage. Hindi siya pinanghilaan ng loob. Sabi nga roon, Abraham's faith did not weaken. Why? Dahil nakapokus siya sa Diyos na kayang gumawa ng himala, ng imposible, kahit ang isang bagay ay wala ng pag-asa. Kaya siya tinuturing na ama ng pananampalataya because of his great example. He lives by faith. Kaya pag-uusapan po natin models for living by faith. Tingnan natin si Abraham. Hindi nag-weak ang kanyang pananampalataya, hindi siya nag-discourage. To be honest, it is easy to be discouraged. May marinig ka lang na hindi maganda, di ba na-discourage ka na? May masabi lang sa'yo na hindi maganda, na-discourage ka na. Marami ang pwedeng magpa-discourage sa atin. And we are easily discouraged by so many things in this world. Especially when we look in our own self, knowing that we have many weaknesses. Pero hindi naging sagabal yon upang hindi manampalataya sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay buhay, makapangyarihan, at magagawa niya ang lahat ng bagay. Dahil nakatungtong siya sa pangako ng Diyos na kahit si Sarah, 90 years na, wala nang kakayahan ng mga anak, hindi siya na-discourage, hindi siya nawalan ng pag-asa. No? And last, sabi po dyan, Abraham's faith glorifies God. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, ano sabi po doon? In fact, his faith grew stronger. And in this, he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever He promised. Ito po yung patunay na ang pananampalataya ni Abraham ay tunay dahil ito po ay nakabase sa pangako ng Diyos at sa Diyos na kanyang pinagtitiwalaan. It is easy na mag-weak ang atin pong pananampalataya, especially sa panahon niya na limited ang revelation. Imagine yung revelation ng God kung kailan niyang gusto magpahayag. Pero ngayon, makikita natin ang Biblia, kumpleto na. No? Eh noon, wala pa. Hihintayin mo kung ano sasabihin ng Diyos. Eh ngayon, ito na, kumpleto na ang Biblia. Andiyan na ang kapahayagan ng Diyos. Pero isang bagay lang na makita natin, si Abraham, nagsimula siya tulad natin. Pagan, ibig sabihin, sumasamba sa Diyos-Diyosan. No? Idolatro siya, isang makasalanan. Pero makita natin, he became a father of faith because he was chosen by God. Planned by God. Revealed by God. God saw his faithfulness. And he was a great example of faith because his faith did not weaker. He did not discourage, even nakita niya yung mga physical weakness niya and frailty. And last, he glorified God. Bakit po? Kasi lagi niyang ibinabalik sa Diyos. Nang lahat ng ito ay dahil konbinsido niya na ang nangyayari sa buhay niya is because of God alone. Kaya naman sa mga nangyayaring pangit sa kanya, pinagkakatiwala niya sa Diyos. At sa magagandang bagay niya, inihahayag niya ang kabutihan ng Diyos. And that's the reason the Bible says that his faith grew stronger.
Hindi po, ang taas, pababa. Yung iba kasi, paakit na ng ganun, pag may problema, lulubog ng ganun, aangat, lulubog, aangat, parang roller coaster ang pananampalataya. Napakahalaga pong makita natin na ang Diyos po, nais niya na tularan natin si Abraham. Kompleto na po ang salita ng Diyos. Naririyan na po ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga na ang pananampalataya na meron tayo ngayon, alam natin kung saan nagmula. It is planned by God because you were chosen. It is planned by God. Pangalawa, it is because of God's revelation. Pangatlo, because God saw your faithfulness. Pinili ka ng Diyos kasi meron kang gagawin. Ako pag tinitingnan ko sarili ko, Lord, faithful ba ako? Pero nagiging faithful ang tao because God saw na you are able to follow Him. Na willing magpakontrol ng buhay sa Diyos. Kaya sa oras po na to, nais ko lang pong basahin ito sa inyo. Ate. Pwede po ba nating basahin to? Those who dare to be different set standards for other. Si Abraham po, talagang sumunod siya sa Diyos. At nag-set siya ng standards that if you want to live by faith, ito yung mga bagay na dapat nakikita sa atin pong mga buhay. So, in conclusion, sige ate. He was chosen because of God's plan, because of God's revelation, because God saw His faithfulness, and that faithfulness is to live for God, and that faithfulness is to obey God. Pangalawa, he was a great example of faith because Abraham's faith did not weaken. Pangalawa, because Abraham was not discouraged by his own physical weakness and frailty. And pangatlo, because Abraham's faith glorified God. It is a work of God. It is a grace of God. Paano? Dahil sa pagmamahal niya po sa atin. Minahal niya tayo. Na sa kabila ng atin pong mga ginawang kasalanan, mula pa sa panahon ni Adan hanggang sa panahon natin, ang daming tao nang tumalikod at patuloy na tumatalikod sa Diyos. Pero nung ginawa ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang tayo po ay maligtas at magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. And that is faith. Makilala natin sino si Kristo at sumampalataya na siya ang atin pong tagapagligtas. Kilalanin siya sa atin pong mga buhay. And that is the great love ng atin pong Diyos. Pwede po tayo sandaling tumayo. Pwede po nating awitin kanina yung inawat nating amazing love. Damihin po natin ang awiting ito na parang ipinadarama po sa iyo ng Panginoon. So awitin po natin, amazing love. Mahal tayo ng Diyos na sa kabila ng mga nagawa nating pagkukulang at kasalanan, inabot tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Minahal tayo ng ating Diyos na buhay. Sa sandaling ito, patuloy po na makipag-usap po tayo sa Diyos sa pamamagitan po ng awiting ito. Ganyan ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin.
Ama, patuloy po kaming nagpupuri sa iyong kabutihan. Nakakalapit kami ngayon dahil sa pag-ibig mo sa amin. Sino kami sa iyong harapan upang mahalin mo, upang ialay mo ang iyong buhay para sa amin. Salamat dahil kinatagpo mo kami. Tulad po ng mensahe mo sa umagang ito, tulungan mo kaming mamuhay na may pananampalataya. Tulad ni Abraham. Mahayag, maluwalhati ang iyo pong banal na pangalan. Take control ng amin pong mga buhay, ng amin pong buong katauhan. Let your will prevail, Father God. Let your name be lifted up. Sa mga anak mo na naririto at online, nakasama po naming sumasamba sa mga oras na to. Akin po silang itinataas. Hinihiling na patuloy nilang maranasan ang iyo pong pagkilos at ipamuhay ang pananampalatayang ikaw ang nagkaloob. Salamat dahil hindi mo lamang po kami iniligtas upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iniligtas mo rin kami sa mga maling gawa, maling damdamin, maling kaisipan upang hindi mag-suffer ang amin pong mga buhay. Dalangin lamang po namin, tulungan mo kaming makinig at sumunod sa iyo. Ikaw ang magpatakbo ng amin pong buhay. Help us, O God, especially sa mga panahon na kami po ay nanghihina, nagdududa sa iyo pong kayang gawin sa amin pong buhay. Make us stronger like Abraham. Even though nakaranas siya ng iba't ibang mga pagsubok, kaguluhan, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya, bagkus lalo pa itong lumalakas. Palakasin mo po ang aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at kaguluhan na maaari naming nararanasan at mararanasan pa. At patuloy kaming magtiwala sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na pumili sa amin, nagpakilala sa amin, at nagbigay ng pag-asa na kami ay magiging tapat at mananatiling tapat dahil sa iyong ginagawa at gagawin sa aming mga buhay. Salamat po. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa ginagawa mo at patuloy na ginagawa sa amin pong mga buhay. Ang papuri, pagsamba, pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang, Ama, sapagkat ikaw ang Diyos na dakila, walang katulad, walang kapantay. Purihin po ang iyo pong banal at makapangyarihang pangalan. Ito po ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Let's pray. Lord, maraming salamat po dahil pinakita mo sa amin ang isang ama sa pananampalataya. Salamat po dahil sa pagmamahal mo, dahil sa pag-ibig mo, dahil po sa iyong plano, kaya po kami rin ay naririto. Kaya ang bawat isa sa amin ay lagi po naming sa isip at sa puso na pinili mo kami, nagpahayag ka sa amin, kaya kami naririto.
Sa mga wala pa pong lubusan na talagang pagkaunawa sa iyong salita, patuloy mo pong iparanas, Lord, ang ginawa mo kay Abraham. Gawin mo rin po sa buhay ng bawat isa sa amin. Magpahayag ka po sa paraang nais mo, lalo na po sa pamagitan ng iyong salita. Tulungan mo kami na huwag manghina ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami na huwag tingnan ang aming limitasyon bilang isang tao. Tulungan mo kami na ang pananampalatayang ito ay lagi magbibigay ng karangalan at kapurihan sa iyo pong banal na pangalan. Sapagkat wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka pa mo. Ito po ang patuloy naming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanan sa kalangitan. Amen. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan, kasaganahan, kalakasan, pag-iingat, kalusugan mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.